Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa umaga po na ito ay nais po namin pasalamatan kayo sa patuloy na pagsubaybay dito po sa ating pong programa. Sa mga makalangit na dako, yan, sa bigli po nating devotional, ang ating pong topic ay isang matinding kapangyarihang hindi nakikita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kayo po'y banal at mapagmahal at mapagbiyaya. Sa umaga po na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral na ito, O Diyos. Tulungan niyo po kami na patuloy namin kayo makilala at kayo po'y patuloy naming sampalatayanan sa pamamagitan ng inyong pong mga salita na aming pong babasahin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa kasiguraduhan ng kaligtasan at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa ating pong pinaka-key text, "A mighty unseen power," 3:8 ng John, "Humihihip ang angin, humihihip ang hangin, kung saan nito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu." So, sang-ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, no, ang hangin ay hindi po natin nakikita, pero naririnig natin yung ugong nito. O, nararamdaman natin, pero hindi natin alam kung saan ito nanggaling at saan ito pupunta. Ganon din po ang ipinanganak ng banal na Espiritu. Ayan. Tayo ay yung ipinanganak ng banal na Espiritu. Sino nga yun? Yung po mga nabautismuhan. No? Yung po mga nabautismuhan yung ipinanganak ng Espiritu, mga kapatid. Tubig at ang banal na Espiritu. Yan po ang bautismo, nagtatransform unti-unti ng ating pong mga pag-uugali, ng ating pong mga karakter. Sabi po dito, nagsusumikap ang banal na Espiritu sa bawat tao. Sino po ang banal na Espiritu? Ang ating pong Panginoong Diyos, third person of the Godhead. Ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kaluluwa. Walang makataong pangangatwiran ng pinakaedukadong tao ang makapagbibigay ng kahulugan sa mga pagkilos ng banal na espiritu sa mga isipan at karakter ng tao. Ngunit nakikita nila ang mga epekto sa buhay at mga ginagawa. Yan. O, tignan niyo po mga kapatid ko, no? Ang pagkilos ng banal na espiritu sa isipan at karakter ng tao. Nakita yung pagbabago pero hindi natin nakikita ang ating Panginoong Diyos. Makikita na lang natin siya doon sa pagdating ng ating Panginoon. Bagamat hindi natin nakikita ang Espiritu ng Diyos, alam natin na ang mga taong namatay, namatay na sa pagsuway at kasalanan ay nakakakilala sa kanilang pagkamakasalanan at nahihikayat sa ilalim ng mga paggawa nito. Bagamat di natin nakikita ang banal na Espiritu, unlike kay Jesus Christ na nagkatawang tao, nakita siya ng mga apostol, nakita siya ng mga disciples, pero ngayon ang banal na espiritu ay hindi po nakikita. Pero nakikita natin yung result na marami ang mga taong nababago. May mga taong nababago. May mga taong nililinis sa kanilang mga puso at isipan. May mga taong pinababanal, mga kapatid. May mga taong uh, nagiging nagiging pagpapala sa kanila ang paggawa ng banal na espiritu. Hindi man nakikita ang ating Panginoong Diyos, pero yung result sa buhay ng tao, yun ang nakikita. Yun ang matinding ebidensya. Nagiging seryoso ang dating hindi nag-iisip at naliligaw, di ba? Nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ang mga matitigas ang kalooban, at nananampalataya ang mga walang pananampalataya. So may mga ganyan mga kapatid sa miracle. Ano? Yan ang evidence na ang ating Panginoong Diyos, ang banal na kasulatan, ang salita po ng ating Panginoon ay tunay. Yan po ang ebidensya. Bakit? Dahil may nababagong buhay. O bagamat sabihin nila, ay hindi to yan banal na kasulatan, pero may nababagong buhay. May nananampalataya. Yung dating kriminal, yung dating mamamatay tao, yung dating talagang ang ulo ay napakatigas, ay eto, naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Di ba? Ang sugarol, ang lasinggero, ang lasenggo, ang malaswa ay nagiging matatag, matino at dalisay.
ang mapanghimagsik at matigas ang ulo ay nagiging maamo at tulad ni Kristo. Ayan po mga kapatid, na nagiging katulad sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya kilala mo natin mga sugarol, mga lasenggo, nagiging matino, nagiging dalisay, nagiging matatag. Ayan po ang pagbabago ng ating Panginoong Diyos sa mga tao. Kapag nakita natin ang mga pagbabagong ito sa karakter, ano daw, makakatiyak tayo na ang makapagbabagong kapangyarihan ng Diyos ang nagbago sa buong pagkatao. Ayan, ano, kasi hindi natin kaya magbago eh. Ang ating Panginoong Diyos ang makapagbabago. Talagang ang paggabay ng banal na espiritu nandyan. Ginagabayan Panginoon ang siyang tumutulong sa bawat isa na tayo ay bigyan ng karunungan ng pagkakataon na unti-unting mabago ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin nakita ang banal na espiritu, ngunit nakita natin ang katibayan, ayan, ng gawain nito sa pagbabagong karakter ng mga makasalanang suwail at matigas ang ulo. Ano daw? Suwail at matigas ang ulo. Suwail na matigas pa ang ulo. Ayan po, mga kapatid ko. Yan ang karakter ng tao. Ay, totoo naman yan. Suwail at matigas ang tao. Ang ulo ng tao. Bakit? Nakikita mo yan. May nakalagay na bawal magtapon ng basura. Doon ang may basura. Di ba? Bawal umihi. Doon yung mapanghi. Talagang ganun mga kapatid. Ano? Suwail na matigas ang ulo. Ang tanging makapagbabago nito, ang ating Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu, kung magpapasubmit sa ating pong Panginoon Diyos. Pero kung hindi magpapasubmit, hindi magpasakop sa ating Panginoon, ay walang mangyayari. Gaya ng hangin na kumikilos sa kalakasan nito, sa matatayog na puno at pinatutumba ang mga ito, gayon din ang banal na espiritu ay maaring kumilos sa mga puso ng tao. At walang sino mang tao ang makakahadlang sa gawain ng Diyos. Totoo po yun, no? Yung pumpuno na matatayog, kapag kayan ay hinangin ng napakalakas na hangin. Signal number 5, signal number 6. Talagang yan ay napuputo. Diba? Signal number 6, grabe. Buhatin na yung bahay. Talagang wasak ang puno, mga kapatid, sa lakas ng hangin. Ganon din ang paggabay ng banal na espiritu, ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin mahadlangan, no, na tayo na sa kanyang gawain na tayo ay baguhin. Kung tayo ay tayo ay lumapit sa kanya at hiniling natin na baguhin tayo ng ating Panginoong Diyos, talagang babaguhin tayo ng Panginoon at hindi natin yan mapipigilan. Kaya sabi dito, hindi mo makikita ang nagpapakilos na ahensya, ngunit makikita mo ang mga epekto nito. Ayan. So dito po mga kapatid ko, hindi nakikita ang ahensya, pero makikita ang epekto. Mas maganda yun. Kesa naman nakikita mo ang ahensya, nakikita mo ang materyales, wala namang kwa-effect naman. Di ba? Kwa-effect. So maraming mga ganyan. No? Maraming mga tumakbo sa kapangyarihan. Pero ilan-ilan lang, konti lang, yung epektibo sa tinakbong kapangyarihan. Di ba? May nakikita kang tao na talagang nag-volunteer na siya ang mamuno, pero hindi naman epektibo, 'di ba? May mga gano'ng tao, may mga gano'n. May mga kasangkapan na kitang-kita mo, pero wa effect. Pero dito ang ating Panginoong Diyos, hindi natin nakikita, pero yung epekto kita natin, 'di ba? Yung nilakaran kita. Yung mga hindi lamang nakikinig, yung mga hindi lamang nakikinig kundi gumagawa ng mga salita ni Kristo ay nagpapakita sa karakter ng pagkilos na ng banal na espiritu. Ang resulta ng panloob na pagkilos ng banal na espiritu ay ipinapakita sa panlabas na pag-uugali. Ayan. So dito po, no, yung pong resulta ng pagkilos ng banal na espiritu sa puso't isipan po natin, makikita sa panlabas na pag-uugali. Yes po. Makikita sa atin, makikita sa ugali, makikita sa buhay, makikita sa atin paggawa, mga kapatid. At dito gustong-gusto po natin na bagamat tayo ay talagang suwail, matigas ang ulo, gusto po natin na bawat araw, bawat panahon ay tayo ay nababago ng ayon sa ating Panginoong Diyos. Yung pong karakter. Bakit?
Dahil ang karakter natin talagang aminin na natin sa hindi, talagang ang ating karakter ay matindi pa sa tigre, 'di ba? Tayo ay mababangis, tayo ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. 'Yan ang totoong karakter po natin. Pero kaya tayong baguhin ng Panginoon basta tayo ay lumapit sa Kanya. Ang buhay ng Kristiyano ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos at kinikilala ng Diyos ang mga kanya na nagpapahayag, "Kayo ang aking mga saksi." Pinatotohanan nila na ang banal na kapangyarihan ay nakakaimpluwensya sa kanilang mga puso at umuhubog sa kanilang pag-uugali. Ayan po mga kapatid ko, no? Ang paghuhubog ng pag-uugali, yan ay gawain ng banal na espiritu, pero may kooperasyon ng bawat isa sa atin. Dapat gustuhin natin na magbago ng ugali po natin at ang Panginoong Diyos ang tutulong sa atin, 'no? Puso at pag-uugali. Eh, paano kung di mo gustong mabago ang ugali mo, eh, di wala, 'di ba? Gano'n talaga. Kapagka kinumpronta ka sa ugali mo, galit ka pa, abay gano'n talaga mga kapatid. Eh, ayaw mong mabago. Pero yung mga taong teachable, 'yan ang magaling. Yoong teachable, talagang, nais nilang magbago sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. 'Yan ang tinutulungan ng ating pong tagapagligtas. Sabi pa dito, ang kanilang mga gawa ay nagbibigay ng katibayan na ang Espiritu ay kumikilos sa loob ng tao. Ang mga kasama nila ay, kumbinsido, ayan. Kumbinsido saan mga kapatid? Kumbinsido na ginagawa nilang kanilang huwaran si Jesucristo. So yung halimbawa natin ay si Jesus Christ. Na yung ipinakita ni Jesus Christ, yun yung karakter ng Ama. Yun yung karakter ng ating Panginoong Diyos sa langit. Bakit? Kung ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa noon ay naging mahabagin, ang ating Panginoong Diyos Ama ay mahabagin. Eh kamusta tayo? Mahabagin po ba tayo? Mapagbatawad po ba tayo? O yung ating karakter ay parang naglilimlim na manok na talagang kapag nakanti yung ating pong mga pride ay talagang nagsisigaw tayo, nagagalit tayo, nananakit tayo. Yan, kamusta? Kamusta yung ating pong mga, pag-uugali? Si Jesus Christ hinataw, tinusok, nauhaw, ginutom, pero anong sabi ni Jesus Christ? "Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Pero ikaw na tao, tayo, kapagka tayo ay ginutom, 'no, ginutom tayo, inuhaw tayo, sinaktan tayo, ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari? Abay giyera. Yun nga lang gutumin ka talaga mainit ang ulo mo, eh, 'di ba? Yung gutumin ka, uuhawin ka, mainit ang ulo mo, yung pa kayang saktan ka. Eh, si Jesus kaya niyang, ubusin ang lahat ng mga tao doon na tumuya sa kanya. Isang isang utos niya lang sa mga anghel ay lipol ang mga taong nandoon. Bakit? Kanya naman ang buhay ng mga yun, eh. Siya naman ang nagpahiram ng buhay ng mga tao ng kapaligid sa kanya na isang click lang, eh, patay ang lahat ng mga yun. Pero anong sabi ni Jesus? "Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Yan ang mga makalangit na dako. Yan yung makalangit na pananalita, 'no? Pero tayo mga tao, iba tayo, 'no? Makantilan tayo, talagang tayo ay, umiinit na hurno ang ating mga utak. Ayan. Sabi po dito, iyong may iyong mga may kaugnayan sa Diyos ay mga daluyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Yan, kapagka may ugnayan tayo sa ating Panginoon, ano daw mga kapatid? Daluyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin tayo'y nagiging sisidlan ng biyaya ng Panginoon kung tayo ay naka sa Panginoong Diyos. Ang panloob na buhay ng kaluluwa ay maghahayag ng sarili sa panlabas na pag-uugali. At doon, tayo yung magiging example kung tayo ay nasa Panginoon. Kung tayo ay nakaugnay sa Panginoon, yung paglabas na pang-uugali natin ay makikita yung pong paggabay ng banal na espiritu. But of course, meron pa rin tayong mga panloob na pag-uugali. Ibig sabihin ng panloob na pag-uugali, eh meron pa rin tayong kulo. Kaya lang, yun ay nakokontrol na natin. Hindi na natin agad na ilalabas ito. Maaaring na ilalabas lang natin ito sa harap ng pamilya natin. Yun lang ang problema doon. Ano? Yung kulo sa loob natin, maaaring yun ang nailalabas sa ibang sa kapamilya natin. Pero yung kulo ng loob, na yun ay naho-hold natin, ano, nakokontrol pa natin sa ngayon.
Nakokontrol na natin sa ngayon sa pamamagitan ng paggabay ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya yan ang pinakamaganda diyan. Kasi nga naman kung ilabas mo yun, abay talaga marami kang makakaaway. Talagang matindi yan at nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Kung ika'y nagpapakilala na sa Panginoon at ito yung buhay mo, ganyan ka. Eh sana hindi ka na nagpakilala na ikaw ay sa Panginoong Diyos. Eh ganyan din pala yung ugali mo, ganyan din pala yung gawi mo. So hindi maganda. Eh wag ka na lang magpakilala. Eh kung magpapakilala ka sa Panginoon, na ika'y sa Panginoon, gawin mo yung tungkol sa Panginoon. Gawin mo yung buhay ng ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So umihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang mga ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Nagawa ay gabayan tayo ng banal na Espiritu at tayaan natin ang Panginoong Diyos ang kumilos sa buhay natin. Yung mga pangit nating ugali ay matakpan ng ugali ng ating pong Panginoong Jesus. Yan po ang number 1 na idadalangin natin ngayong pong umaga at kasama po sa panalangin ang aking misis. Kami ay babiyahe ngayon papuntang Manila at si misis ay ihahatid ko sa sasakayan papuntang pier. Siya pupunta na sa Romblon muna para i-comfort yung kanyang mahal na kapatid. So, isama natin sa dalangin na matanggap ito ng kanyang kapatid at ng buong pamilya. Lalo na yung lolo at lola na nag-aalaga doon sa baby. So, kasi teacher yung kapatid niya tapos naiiwan, napag-iiwanan yung mga lolo at lola na pamahal sila doon sa baby. 8 months. Bilhin mo 8 months din yun. So isama natin sila sa panalangin. At yun din po yung ating pangangaral, yung pong ating pong livelihood program para po sa church planting. Ayan. Dito sa West nagbuo ng tawag dito ng GC para sa buy and sell na yung mga basic na pangangailangan nandoon. At least, nabibili mo yung basic na pangangailangan mo, nakakatulong ka pa sa church. Kaya gagawa kami ng dishwashing liquid. O yun, mas mura doon sa palengke. At yung tubo niya, yung malaking porsyento ng tubo niya ay dedicated to church planting. So ganyan po mga kapatid. Para at least, hindi lamang tayo umaasa doon sa donation, kundi doon sa income. Nawa ito ipagpalain ng Panginoon at ito ay lumago at mawala yung mga self-interest at ang pure na mangibabaw ay yung pong interest ng ating pong Panginoon. So yun, pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoon at pangungunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano sa isa pong panalangin para po sa bawat isa sa atin. Lahat at yung pong mga prayer request at pasalamat natin. Salamatan natin ang Panginoon. Tayo ay malusog mga kapatid. Tayo ay buhay at nanatiling matatag sa ating Panginoon. So God bless po sa inyo pong lahat. Pakinggan po natin ang awit na ito. May dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig ng kabutihan at ang kasamaan. Kapwa sila'y nagnanais, sa kaluluwa'y magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong papanigan? Kapag Diyos ang maghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Minsan may panahong
sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan, ang Diyos ang tanging pag-asa. Sa pag-ibig niya'y maligtas ka, sa kaharian ni Jesus tatahan ang mga tinubos. Kapag Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso magtamo ng kapayapaan, sa gitna ng kawalan malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Malapit nang magwawakas malaking tunggalian. Amen mga kapatid. Yan, may dalawang kapangyarihan na po. Sabi dito sa lesson, isang matinding kapangyarihan na hindi nakikita. Yan, isa lang yung diniscuss sa lesson natin kasi yung isang kabilang kapangyarihan ay matindi rin yun, kaya lang yun ay hindi magwawagi. Kumbaga sa naglalaban na dalawang team, obvious na matatalo yung masama, ano po, yung matatalo. Kaya tunay na kung ano man ang ating kalagayan sa panahon na ito ay yan ay mababago ng isang hindi nakikitang matinding kapangyarihan, ano po. Mas maganda nga yung hindi nakikita pero naniniwala tayo, no? Kasi tunay na merong magandang magandang kahinat na niyan, ano? Hindi natin nakita pero naniniwala tayo. Kaya maganda yung lesson ngayon, ano? Ano man ang iyong kamalian na ginagawa, mababago yan unti-unti nga lang, unti-unti. At hindi man natin nakikita yung ahensya o yung may makina, nakita naman natin yung resulta. Sa sarili po natin makikita natin talaga, dahil ako ay nakikita ko yung resulta sa akin, ano po. Unti-unti pa rin ako nagbabago, na yung mga pangit kong karakter ay unti-unti kong nababawasan, ano po, nababawasan. Yung iba ay hindi talaga mabilis mawala, pero pag naiisip mo na, pag nagawa mo yun, biglang mabiblink sa isip mo na, Lord, patawad po, no? Gusto kong baguhin ito. Ay, makokontrol mo na yun unti-unti. Sana lahat tayo magtagumpay sa pagbabago na yan, ano? Kasi hindi natin yan madadala sa langit, mga kapatid. Hindi tayo makakapasok sa gate. Ayan. No ID, no entry. So, yan po mga kapatid. Ating palagi i-correct ang ating sarili sa Panginoon, sapagkat ang Holy Spirit ang tunay na tutulong sa atin. Isang napakagandang paalala sa umaga na ito na ang ating mga maruming damit ay unti-unti natin yan mahuhubad, mapapalitan ng maputing damit, ano po. Salamat, Pastor. Ingat po sa biyahe at nasama natin sa panalangin ng travel nila. Kung wala na kayong makadagdagang prayer request, tayo po ay magdalanginan, mga kapatid. Masamahan niyo po ako, samahan niyo akong manalangin kasama natin si Jesus sa umaga na ito. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli ninyo kaming ginising na maliwanag ang aming paningin. Makita namin ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Salamat sa napakagandang pag-asa na kung saan gaano man karumi ang aming karakter, ito ay natural na tunay na magbabago sa pamamagitan ng inyong pong tulong. Salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin sa ganitong paraan na uhubog unti-unti ang aming karakter, at naway maging sapat ang panahon upang sa inyong nalapit na pagdating kami maging handa sa pagpasok dyan sa langit na bayan, at hindi masayang ang aming mga paghahanda na aming ginawa dito sa lupa. Patatagin niyo po ang aming mga pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Huwag namin itong tingnan na negative sa aming buhay, bagkus gawin namin ang mga pagsubok na ito na instrumento na maging mas lalong magtiwala po sa inyo. At naway ang aming mga natututunan ay palagi namin mai-apply sa aming buhay, at higit sa lahat, maibahagi din naman namin sa iba. Salamat sa inyong pag-ibig, Ama. Ramdam po namin ang inyong paggabay sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na ayos namin isama sa panalangin ang pagta-travel una nila Pastor at Ma'am Karin pupunta sa pier. Ingatan po sila sa daan, safe sila makarating doon. Ganyan din si Ma'am Karin sa kanyang pag-travel papuntang Romblon.
siya po ay safe na makarating sa kanyang pupuntahan. Patuloy namin dinadalangin ang comfort sa family nila Ma'am Karin sa kabila ng pagkawala ng kanilang pamangkin na si Tintin, kanyang murang edad na 8 buwang gulang, ay naway mabigat man tanggapin. Ngunit alam namin na nariyan kayo para i-comfort po kami, tulungan kami na aming lubos na matanggap at maunawaan ang inyong kalooban. At alam namin na the best ang inyong ibinibigay palagi para sa amin. Bagaman na ito'y masakit, ngunit kailangan ito'y aming maunawaan na ito ang the best para sa lahat. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pangaral dyan sa West at ang kanilang plano ng livelihood program na makakatulong sa kanilang church planting. Ay tanawa ay inyo sa gabayan ng Holy Spirit ang mga mamamuna at makikilahok dito. Mawala ang self-interest bagkus mapunta lahat sa ministry kung saan ikalalago ito ng kanilang samas pagkasamahan. Naway tulungan din ang mga kapatiran na sumuporta rito upang sa ganun maging matagumpay. At ganyan din aming sinasama sa panalangin patuloy ang mga family, mga nakikinig ngayon, ang mga nagtatrabaho, papasok sa school, ganyan din na may mga business, ay amin pong sinasama sa panalangin na pagpalain po ang aming maghapon ito. Ingatan kami, ilayo sa anumang kapahamakan, lalo na aming mga kalusugan. Kasama namin ang family ni Ate Milen, ni Sister Rose Cris Encarnato, ni Ate Lorna, ganyan din ng mga kapatiran dito sa amin sa Gapan, sa South, at higit sa lahat dyan din naman sa West. Lahat ng mga churches, family ng aming mga members, na kung saan maraming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, at kami ay talaga namang natutukso ng kalaban gamit ang mga pagsubok na ito. Patatagan niyo po ang aming mga pananampalataya, na may makita namin ang mga imposible na maging posible sa tulong po ninyo. At alam namin na ang inyong matinding kapangyarihan na hindi nakikita ay tunay na magwawagi sa namang laban. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na may kahilingan sa kanilang baby na sina Brother James, Brother Kevin, sina Pastor, at ang pagbubuntis ni Sister Erica ay amin dinadalangin din naman. Kalakasan at recovery ang aming dalangin para sa mga kapatiran na ito. Sina Pastor Alex Rigoro, si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike, si Kuya Jerry Borbon, na patuloy na kalakasan po ang igawad sa kanya sa kabila ng kanyang kalungkutan. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ay mga karamdaman, nagpapagaling sa banig ng karamdaman. Sama namin si Brother Richard Milegrito na hindi pa rin natatagpuan sa mga panahon na ito. Siya nawa ay inyo pong i-comfort kung ano man ang kanyang kalagayan ngayon, at gayon din ang kanyang pamilya, na kung saan man sila na nakarating ay siya po ay matagpuan na upang sa ganun maging masaya ang buong pamilya. Kasama din namin sa panalangin sina tatay ni Pastor na may sakit pa rin at ang kanya nanay na nagpapagaling. Kasama na rin si Sister Maribel Agustin na mag-undergo ng chemo bukas ang simula. Naway bigyan siya ng lakas ng loob sa kanyang gagawing procedure na ito. Huwag siyang panghinaan ng loob. Naway makita niya ang isang matinding kapangyarihan na hindi lamang napagpapabago ng karakter, kundi nakapagpapagaling din ng anumang karamdaman. Magtiwala po siya sa hindi nakikitang kapangyarihan na ito, gayon din comfort ng kanilang family na sa kabila ng kanyang critical illness, hindi po siya dapat mawawala ng pag-asa sapagkat nariyan kayo para sumama at gumabay po sa kanya. Naway makita niya kayo, aming dakilang manggagamot at ang kanyang personal na tagapagligtas kasama ng kanyang mga pamilya. Patuloy naming sinasama sa panalangin si Heidi De Leon. Naway pagalingin siya sa kanyang karamdaman at magbalik ng paniniwala at panampalataya po sa inyo. Ngayon din ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto. Patuloy na kalakasan at kagalingan na aming dalangin po sa kanya, kasama na rin yung apo ni Ate Bebe Maricel Velasquez na may sakit sa puso. Kalakasan din at recovery para kay Kuya Arman Reyes na patuloy na nagpapagaling. Si Brother Reynaldo Eusebio na yung lubos niyang makilala ang tunay na Diyos.
na dakilang manggagamot at manlalalang. Kaya din si Ding Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, sina Jinjin na patuloy pa rin nagpapagaling, Sister Wendy, at kaya din si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, kasama na rin si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita at si Dayan, Sister Pichi, patuloy pa rin nagpapagaling at nagtitiwala sa inyo na patuloy na sumusuporta sa Tabacao Church sa kabila ng kanyang pinagdaraan ng gamutan. Kaya din si Brother Renato Santos, Romnick Erilia Francisco, Olivia and Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, kanilang recovery. Ganyan din si Ate Sally Sanchez, patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Lahat ng mga kapatiran po na ito, Ama, ay lubos na nagtitiwala po sa inyo at lumalapit sa inyo na inyong ipagkakaloob ang kagalingan at ang kanilang mga kahilingan. Naway pagkaloob sa amin ito ayon sa inyong kalooban at kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Patawad po, Ama, kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen po mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Salamat sa patuloy na pakikinig. Salamat sa patuloy na pakikinig at pagsubaybay at sa pagsama sa Prayer Warriors. Lubos po akong nagpapasalamat sapagkat sinasamahan niyo ako. At higit sa lahat, si Jesus ay patuloy na natutuwa sa kapag tayo ay magkakasamang nananalangin. Po. Walang iwanan. So, good morning sa lahat. At sa mga hindi ko nabati kanina, Mr. Mirna Gonzalez, Kuya Monching, Kuya Narsing, Kuya Melchor, always present, 3 brothers, po. At Nanina Risa at si Sister Des Flores, at sino pa, Sister Consuelo Estrella. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga meron ba dito sa background na hindi ko nakikita, iba kasi hindi natin nakikita, no? Mga iba nag-follow sa ating page, naway during the day makapasyal sila at makapakinig na po. At magkaroon ng pag-asa na nagmumula sa isang matinding kapangyarihan na hindi nakikita. God bless po sa bawat isa. Salamat din po, Nanay Nerissa. At yan, hanggang bukas po muli mga kapatid. Patuloy lang tayo at ang ating karakter ay magiging karapat-dapat din na pumasok sa langit na bayan. Kumbaga magkakaroon tayo ng ID. Ayan, no ID, no entrance kasi dyan sa langit. God bless po sa bawat isa.